J-Block nagsorry kay Batas. Rason ni M-Site bakit active pa din sa battle. At Luxuria sinabing patay na. Alamin natin ang mga yan, so tara. J-Block vs Goryong Talas. Finals ng Isabuhay 2021. Sa laban nga na ito ay dinamay ni J-Block ang grupong Uprising at saktong nasa likod si Batas at Sayad na kagrupo ni Goryo. Sa pagbitaw nga ni J-Block about sa sinusulatan daw ng grupong Ilustrado si Goryong Talas ay hinarapan niya si Batas at Minura at makikitang nag-react si Batas dito at Minura din siya. Ka-voice control app, naging reference reliant, Batas at Sayad, tangina nyo! Pogi mong pagmumukha, yawa, walang magagawa pag tumama na tong kamao ng Bisaya. Alalayan nyo to mga dudong para mapakita nyo naman kung paano tumulong sa inyong tropang kawawa. Hindi yung sinusulatan nyo. Ano, galit ka na? Tara, suntukan kahit andito sa inyong home court. Makakakita kayo ng mga kamaong lumalanding parang uprising na nasa airport. Kaya bilang fans, alam natin na hindi sila okay. Pero ito nga lang, nag-guess si J-Block sa segment ni Batas na pag-usapan natin pare. At ang pagkakataon na ito, ang patunay na sa battle lang sila walang modo. At dito nga ay natanong ni Batas kay J-Block about sa finals ng laban nila ni Goryong Talas. At dito nga ay makikitang nahiya si J-Block at sinabi niyang kaya lang daw niya yung nagawa ay naka-battle mode siya. At meron talaga siyang gustong patunayan ng mga panahon na yun. Mo nung 2020 ba? 2021? 2021. 2021. Nag-finals kayo ni Goryo. Yun, anong pakiramdam mo sa battle na yun? Naalala ko tuloy. Parang nadamay pa kita dun, sir eh. Parang, alam mo, parang hindi ko nga maalala kung paano. Ano ba sabi mo nun? Oh. Naalala mo pa ba? Parang yung angle ko ata dun, parang tinulungan niyo siyang sulatan. Parang, iya tuloy ako. Parang yun nga, di ba? Yun yung parang ginawa ko dun. Paano mo ko binanggit sa Battle is Paid? Yun is yung finals yun. Hindi ko maalala eksakto eh. Yung ano po. Yung kung paano mo ko name drop mo ba ako dun sa battle? Parang hinarap nga kita nun, sir eh. Tapos minura kita. Tapos gumanti ka. Tapos kaya na lang, tumingin na lang ulit ako kaya parang nahiya ako ba. Parang di ko alam, parang hindi kita kinall out nun. Parang sinali lang talaga kita. Okay. Parang dinamay lang talaga. Kayo na ata ni Sir Sayed nun eh. Ilustrado. Dinamay ko kasi, di ba? Tapos ayun, yun lang. Pero hindi ko na masyadong eksakto maalala. Pero parang putang ina yata yung pinaka dun. Pinakalaman nun. Putang ina ko. Parang ganun lang. Tapos parang sumagot ka po. So yun na. Round 1 ko ata yan eh. Pasensya ka natin istorbo. Kumbaga, in-interrupt ko yung round mo. Pero parang, minsan kapag ganun... maganda din yun eh. Hindi, pero yun nga. Hindi, tsaka kapag ganun sa akin, hindi na ako nag-iisip eh. Parang automatic lang talaga na sasagot lang ako na ganun. Hindi ko maiisip na battle yun eh. Parang... Sa kabilang balita naman, si M-Site nga lang ang kauna-unahang nakakuha ng tryouts champion. 6-1 para kay M-Site. Pero 2x2 champion. 7-2 share na M-Site. At Isabuhay champion. M-Site. Kaya sementado na ang nagawa niyang history sa liga ng flip top. Pero kahit nga nakuha niya ng M-Site ang inaasam-asam ng isang battle MC, patuloy pa din siyang lumalaban. Dahil daw isa dito, meron siyang pinapatakbong liga at gusto niyang ma-inspire ng mga MCs niya sa pamamagitan ng solidong laban niya sa flip top. Ba na nga yung rason eh. Bakit pa ako bumabatil eh, di ba? bakit ka pa bumabattle? Kasi ano siya eh, parang simula nagtayo ako ng liga. Parang pakiramdam ko, hindi ako pwedeng tumigil sa pagbattle eh. Yeah. Kasi alam mo yun, parang paano ko sasabihin sa inyo? Paano mo sila uudyokin? Paano kita i-guide? Mm-hmm. Paano kita i-guide? Paano ko sasabihin sa inyo tuloy-tuloy lang kung ako mismo nagsasabi sa iyo tumigil na. Hindi, pero kagaya ni Arik na kita mo si Arik kahit magsulat at mag-rap, hindi niya magawa ngayon dahil kumbaga binigay na niya sarili niya sa flip top bilang siya yung utak nun, di ba? Aabot din sa point na pare
mauubos din. Ewan ko sa'yo pero parang tingin ko, normal din na Darating maubos. talaga. Oo, Darating. so darating yun. Pero tangina. Pero sa ngayon kasi, parang masyado pang bata yung liga. Okay. Alam mo yan? Kailangan mo pa siyang alagaan. Kailangan mo pang in-nurture. Di ba? Parang bata pa yung liga eh. Siguro si Enigma, ganyan kasi 17 years na yung flip top, di ba? 16, 17. Pero sigurado ako, nung mga nasa 5 years pa lang ang liga, bumabattle pa si Arik. Di ba? Parang Yung mga ganun. nagra-rap pa rin siya. Kumbaga may mga siguro nakapagsulat pa siya ng mga panahon na yun, no? And besides, yung flip top kasi, hindi pa naman ganun kalaki yung ginagawa ko. Hindi pa naman ganun siya. Hindi pa siya katulad ng flip top na talagang logistics-wise. Tsaka, hindi pa siya ganun kalaki. tingin ko, as much as syempre naniniwala ako sa ginagawa mo, pero puta, mahirap umabot sa level ng flip top talaga, di ba? Ibang ano yun. At sa huling balita, February 2 ng taong kasalukuyan, ang huling post ni Luxuria sa kanyang FB page. Itong mga nagdaang buwan, may mga fans na nagtaka bakit biglang tumahimik ang FB page ni Luxuria. Dahil bago nga ang February ng taong kasalukuyan, halos araw-araw nagpa-post si Lux. Kaya maraming napatanong, kahit ang mga kapwa niya MCs, biglang napaisip kung asa na ba siya. Hindi din daw siya nakikita sa mga flip-top event. Kaya dito napaisip ang Tito Badang natin na baka daw nagaya si Luxuria sa mga missing sa Bungero dahil meron din daw tong pinopromote na sugal. Baka daw umano na sinalvage na ito. Oo, parang siguro minention ko lang about kay Luxuria na ganun, pero tinanong na sa akin ng asawa ko, Daddy, nasan si Luxuria? Sabi ko, hindi ko nga alam Yan kasi ang yan ang handler ng sugal sa mga Geely. Ay shit, Daddy, hindi ko alam kung bad yan Tsaka yung Facebook na talagang deactivate Wala, no? Wala. Hindi siya nawala lahat. Sabi ko, hindi naman ako, sa lahat na manonood, hindi ako gumagawa ng issue dito o nagbibintang. Yun lang talaga yung alam namin ni Akata na siya yung naging handler. Kasi nilapitan kami niyan Kung gusto mo, tumanggi ako dyan. Kasi sabi ko, tama na siguro. Dumating na yung point na, ito na nga yung point na magka-problema na sa mga sugal-sugal, di ba? Oo. Marami na ang mga account na mga vlogger. Pero okay na ulit. Parang Yung nakabalik, siguro nagbabayad na ng tax. Alam mo naman ang gobyerno, puta. Pag di ka nakabayad dyan, daming mga alarma niyan, mga ultimatum niyang tapos nalakawin lang naman nila yung binabayad ng buwis. Ilang araw nga lang matapos ang usapan ni Akata at Badang, nag-post si Luxuria sa kanyang page at pinapakita nito na okay siya. Napacomment pa nga dito si Akata at minention si Badang at sinabing, buhay pa pala ito Kala ko sabi mo patay na. So kayo ba mga quiz, ano sa tingin nyo ang dahilan? Bakit matagal na wala si Luxuria? At isa din ba kayo sa umahanga sa dedigasyon na pinapakita ni M-Site bilang battle MC at bilang founder ng isang liga? Kung ano man sa loobin mo, comment pa lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.